Kung gusto mong yumaman, manapa ka ng ibang tao. Sabi sa akin ng father ko, pag yung pawis mo tumulo sa lupa, magkakaroon ng pera. Naglaro sa labas ng bahay namin hanggang pawisan ako para tumulo hanggang sa napagod ako. Tumatanda na ako, wala pa nangyayari sa akin na matino. Mark poured his sweat into the grindstone, twirling his bones through hard work to achieve the success. Ano ba yung mga pagdadaanan lalo na nag-uumpisa ka? Nagbebenta ako ng kung ano-anong produkto. Lapis, ballpen, hindi ako nahihiya. Namasukan ako bilang factory worker. Then nag-college ako, nag-aahente ako ng kung ano-ano, sideline. Nag-networking ako, nag-business kami, maraming racket na lahat nag-fail. Kasi gusto kong malaman kung ano yung gustong message ng father ko sa akin. Bakit maraming tao fail to be consistent? Mahirapan lang tayo ng konti, umaayaw na tayo. Ano yung magaganda at mahalagang turo na naiwan sa'yo ng tatay mo? Dapat focused ka sa ginagawa mo. Bigay mo yung best mo. Magkakaroon ka ng positive mindset, commitment, and dedication sa lahat ng ginagawa mo. Kahit anong hirap ang dumating sa'yo, hindi ka basta-basta matitipag. Ngayon, naintindihan mo na ba yung turo sa'yo ng tatay mo? Yes. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May makakasama tayong napakagaling na negosyante. Siya po ang President and CEO at may-ari ng isang kumpanya na nagbibigay ngayon ng hanap buhay sa daang-daang tao. Napaka-innovative dahil inuumpisahan na rin nila ang pagtuturo at paggagawa ng mga live selling sa iba't ibang mga platform. Walang iba ang may-ari ng Asia Cosmos Cosmetics Manufacturing, Boss Mark Ondaro. Welcome, boss. Hello, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob ng Panginoon sa akin. At salamat po, boss, for giving me this opportunity para makapag-inspire sa maraming tao. Bago ka makarating dyan sa meron ka ng planta, meron kang mga studio, meron kang ginagawang malaking hanap buhay ngayon, sino si Marco? Lumaki po ako sa Tarlac City. Father ko ay dating OFW. Pinauwi po kasi siya ng mother ko dahil ako po ay sakitin ng bata. Nung bumalik po siya dito, nag-jeepney driver, nag-taxi driver para kami mabuhay. Ang mother ko po is employee. Nag-work po siya sa electric company sa Tarlac. Nung lumipat po kami ng Manila, ako po ay nakapagtapos ng pag-aaral. High school pa lang po ako actually. Nagbebenta na ako ng maraming produkto. Bakit? Tinanong ko po isang araw yung father ko, Daddy, paano nagkakaroon ng pera? Ang sagot ng father ko, pag yung pawis mo tumulo sa lupa, magkakaroon ng pera. Ginawa ko, naglaro sa labas ng bahay namin hanggang pawisan ako. Tapos ginagano ko yung ulo ko para tumulo. Ngayon inaabangan ko yon na magkaroon ng pera literal. Tapos walang lumalabas na pera. Daddy, bakit walang perang lumalabas? Ang sabi sa akin ng father ko, pag lumaki ka, malalaman mo kung anong ibig sabihin yan. High school pa lang ako, pag summer namin, nagbebenta ako ng kung ano-anong produkto. Lapis, ballpen, kahit ano, hindi ako nahihiya. Tapos namasukan ako bilang factory worker. Kasi gusto kong malaman kung ano yung gustong message ng father ko sa akin. Then nag-college ako, ganun pa rin. Nag-aahente ako ng kung ano-ano, sideline. Nung natapos ako mag-aral, pumasok na ako sa kumpanya ng sasakyan. Bilang ahente talaga. After that, nag-networking ako, nag-business kami, maraming racket na lahat nag-fail. Hanggang sa napunta kami dito sa manufacturing. Sa dinami-rami ng sinubukan mong negosyo, bakit lagi kang nagfe-fail? Papasok pa lang kami sa negosyo, iniisip ko na yung palabas. Bakit ganun ang naging pattern ng buhay mo na lagi kang short-term mindset? Pag kumita ako ng pera, waldas dito, waldas doon. So iniisip ko na okay lang kahit malugi ako dito. Alam kong meron na naman akong ibang magagawang racket. Hanggang sa napagod ako. Tumatanda na ako, wala pa nangyayari sa akin na matino. Kahit kumita ako ng pera, parang wala akong achievement. Bakit maraming tao fail to be consistent? Marami kasing distraction eh. Mahirapan lang tayo ng konti, umaayaw na tayo. Gusto natin maabot yung long-term benefits pero hindi tayo willing bayaran yung short-term na dapat natin pagdaanan. Nakikita lang natin yung premyo. Ano ba yung mga pagdadaanan lalo na nag-uumpisa ka? Pag nagnegosyo tayo, darating yung time na malulubog tayo sa utang. Marami nangyari sa amin, ninakawan kami, hindi namin naalagaan yung mga empleyado namin. Hanggang sa dumating yung time, kailangan na natin baguhin lahat. Doon kami nagsimula ulit na bumangon. Hanggang sa makarecover kami. Yung problema naging oportunidad sa'yo. Tama. Paano magiging oportunidad ang isang problema sa isang tao? Lahat ng produkto nagsimula sa isang problema. Imbis na malugmok kami, umisip kami ng paraan. Paano natin magagamit itong problemang ito para umahon yung buhay natin? Pinag-aralan namin ano ba yung nagawa natin before na dapat hindi na natin gawin ulit. At paano tayo makakabawi? Paano natin magagawa ng tama ngayon? Tinignan na namin long term. Ano-ano pa yung mga challenges sa'yo bago ka nakarating sa tagumpay mo ngayon? 2021, when I lost my father, kasagsagan ng business namin, I was so focused kasi ayoko na maulit
paulit-ulit yung failures ko sa buhay eh. And may anak na ako. I was so busy na palakihin yung business namin everyday. Kahit for 1 week may sakit na ako still. Diretso meetings ako, pasok. Kayo dito, kayo doon. Without knowing na yung father ko, ilang araw na lang pala yung matitira sa mundo. Nung namatay siya sa COVID, hindi ko na maalala kung kailan kami huling nagkita and huling nag-usap. Meron bang pagkakataon na nung nawala ang tatay mo, nasisi mo Diyos? Yan po ang isang bagay na hindi ko ginawa. Tinibayan ko po yung faith ko. Simula po nung naging Christian ako, pinangako ko sa Panginoon, ano man ang ibigay mo sa buhay ko, malugod kong tatanggapin. Alam kong may plano ka sa akin. Masakit lang sa akin dahil hindi na makikita ng father ko na mag-flourish yung business ko. Kapag tumulo yung pawis mo, nagiging pera. Naalala mo ba to nung panahon na mawawala na siya? Ang naalala ko na lang noon, sayang kung kailan lumaki yung business ko. Wala ka para itap yung likod ko, i-cheer ako, sabihin lang sa akin na, anak, I'm proud of you. Nalaman mo na yung message na sinasabi ko sa'yo. Hindi ko na narinig eh. Ano yung magaganda at mahalagang turo na naiwan sa'yo ng tatay mo? Dapat focused ka sa ginagawa mo. Bigay mo yung best mo. Mag-succeed ka, salamat sa Panginoon. Kung mag-fail ka, wala kang pagsisisihan because meron kang lesson na mapupulot. Seek God first in everything that you do. Dahil pag inuna mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng positive mindset. Magkakaroon ka ng commitment and dedication sa lahat ng ginagawa mo. Kahit anong hirap ang dumating sa'yo, dahil matibay ang faith mo sa Panginoon, hindi ka basta-basta matitipag. Sa palagay mo, yung lahat ba ng pagsubok na pinagdaanan mo, tinapik ka ng Diyos? Opo, alam kong yun yung paraan ng Panginoon para, anak, lumapit ka, bumalik ka sa akin. Masyado ka naging focused sa material na bagay. Paano kayo pinuno ng pagmamahal ng tatay mo? Kahit may sakit yan, kahit hindi na halos makalakad, tatayo yan para mag-provide sa family. Lahat ng needs namin, pinrovide niya. Ngayon, naintindihan mo na ba yung turo sa'yo ng tatay mo? Yes. And should I say that today, you are earning more than enough para masustain mo yung buhay mo at masustain mo rin yung mga buhay na umaasa sa'yo dahil hindi ka na lang mag-isa ngayon, buhay na rin ng mga kliyente mo ang nakasalalay sa'yo. Actually, sila yung inspirasyon namin. Ano man ang meron kami ngayon, we're blessed. And we don't seek money. We seek excellence. Good quality service sa lahat ng customers namin dahil naniniwala kami na pag pera ang hinabol mo, lalayuan ka ng pera. Dahil ako naniniwala din na ang serbisyo ko sa lahat ng kliyente ko bilang sales, hindi natatapos pag napagbayad ko siya. Ang totoong serbisyo ko sa kliyente, nagsisimula pa lang the moment na magbayad siya sa akin. Naniniwala ka ba na may pera sa mga taong may kredibilidad at integridad? Yun ang kailangan para magkaroon ka ng pera. Kasi maraming tao, ang sabi nila, kung gusto mong yumaman, manapa ka ng ibang tao. Hindi po. Wala po akong kilala na nag-flourish sa pag-apak ng tao. Maaring nagkakaroon po sila ng lahat ng yaman dito sa mundo. Pero ang totoong yaman po, nasa Panginoon. Maraming salamat, Boss Marco. Yung mga tao at mga negosyante at mga OFW na nanonood ng video na ito, ano ang pwede nating i-offer sa kanila? Ang aming company po ay nag-o-offer ng mga produkto na pwede ninyong gawing negosyo for as low as 5,000 po. Pwede kayong magkaroon ng own brand nyo, magkaroon ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Tutulungan po namin kayong bumuo ng mga produkto para po ma-market ninyo ang produkto ninyo. Meron po kami digital marketing service sa Cosmic Connect Marketing Corporation. Kami po ay nag-o-offer din ng marketing services para po matulungan namin kayo na palakihin yung negosyo ninyo. Kami po ang gagawa ng produkto ninyo, kami ang gagawa ng konsepto ng inyong negosyo. Hindi namin kayo pababayaan na basta magbayad lang kayo sa amin, magawa namin kayo ng produkto. Hindi namin kayo iiwanan. Tutulungan namin kayo na mapalago yung inyong negosyo through online marketing para mapalaki yung business ninyo and at the same time, makilala rin kayo. Baka who knows, in the future, isa na kayo sa nakaupo dito. Ano-ano yung line of products na ginagawa mo ngayon? Gumagawa kami ng cosmetic products, mga makeup, lipstick, skincare products gaya ng lotion, cream, bar soap, mga serum, anything po na pinapahid natin sa ating balat upang makapagpaganda ng ating balat. At gumagawa rin po kami ng mga household products kagaya ng alcohol, mga hand soap, mga cleaning materials po na ginagamit sa bahay at sa opisina. Why is that ang Cosmos ang isa sa pinaka-reputable? Number 1 po is integrity. Pag meron kaming pinangako sa isang kliyente, yun po ang aming i-deliver. At very important din po sir, yung after-sale service. Kahit malugi kami sa account mo, pag sinabi po namin na hindi ka namin iiwanan, we'll be true to our word sir. Kahit po malugi kami dyan, papalitan namin yung produkto mo, gagawa kami ng bago hanggang masatisfy ka. Ano ang cellphone number na pwede nilang tawagan? 0998-552-8342. Meron po akong Viber and WhatsApp. How about sa mga social media account? Paano sila pwede mag-reach out sa inyo? Facebook page, Asia Cosmos Cosmetics Manufacturing, or pwede nyo po akong i-message privately, Mark Ondaro
Ondaro po sa Facebook. Message nyo lang po ako anytime, kahit madaling araw, sumasagot po ako. Huwag ninyo kalilimutan na mag-follow ha kay Boss Mark Ondaro sa lahat ng kanyang mga social media accounts para po makapag-umpisa na kayo ng sarili ninyong negosyo. Baka may gusto kong batiin, pasalamatan. Gusto kong pasalamatan ng Panginoon sa lahat po ng biyaya na pinagkaloob sa amin. Salamat din po sa Panginoon dahil binigyan ako ng napaka-matulungin at supportive na asawa at pamilya. Sila po ang inspirasyon ko sa lahat ng aking ginagawa. Maraming salamat at napakarami kong natutunan. Salamat din po sa oportunidad. Sa lahat ng mga followers natin, do not forget to click that subscribe button and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Talks. God bless sa inyong lahat. Thank you so much. Next Sunday. Dapat matigas ang ulo mo para yumaman. Kung di mo naman yan ikamamatay, gawin mo yan. Ang kulit mo. Ako po kasi hindi nakatapos ng pag-aaral. Sayang lang ang binabayad ko sa school mo! Puro yan ang binibigay mo sa akin! Teka, pinag-aaral ka, bakit di ka nag-aaral? Na-involve ako nun sa... Nadamay po ako dun. Anong sabi sa'yo ng magulang mo? Sige, kung saan ka masaya, ipagpatuloy mo yan. Ha? Sa naging resulta naman sa ngayon po, pinagpapasalamat ko na rin po na nangyari po yun. Bakit mo ipinagpapasalamat? Kumita ka ba ng malaki doon? Hindi po. Ito yung naging susi lang, daan na magbukas ang pinto sa akin para matuklasan ko ano pa yung ibang means para marating ko po yung gusto ko. Tinanggap mo ang sarili mo na talunan as long as nag-grow ako. Kung gusto ko nga makuha yung financial and time freedom, kailangan ma-engage po ako sa negosyo. This time around, kumita ka na. Kumita na po dahil meron na itong